Over the pader! Bonjour. De quoi est-ce que besoin? Ano raw? Voulez-vous que soit avec moi ce soir? Walang hiya ka! Bastos! Aray, nagtatagalog ka naman pala. Manghihingi lang naman sana ako ng pagkain. Ganun ba? Jin! Walang anak na ata ako! Nay! Ay, aray ko! Tawagin mo ang tatay mo! Dali! Ate, inhale. Exhale. Ate, pasensya na pero kailangan natin pumasok sa bahay niyo. Halika na! Ate Ire! Ate Ire! Hinga ng malalim. Isa pa! Ire! Ate, malapit na! Nakikita ko na yung ulo ng bata. Isa pa! Isa pa! Anong ginagawa mo? Hindi ka pa masyado bata para gawin yan? Pwede ba? Mamaya mo na ako tanungin. Nahihirapan na yung asawa mo, oh! Gian, ayos ka lang ba? Neng, ikuha mo ako ng puting tela at gunting ngayon na. Nakikita ko na ang ulo ng bata, Ate Ire! 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 Congrats! Isang lalaki ang inyong anak. Luis. Luis? Kagandang pangalan. Maligayang pagdating, Luis. Siya nga pala. Maraming salamat, Binibining. Diyos ko, binibini talaga, ah. Binibining Sindria. Anong may paglilingkod ko, Binibini? Masuklian lamang yung kabutihang loob. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino o kung saan ako. Ang cravings ko lamang ngayon ay lumafang at pwede bang makitira? O naman, sa mga nangangailangan ay bukas ang aming pinto. Teka. Lafang? Kumain! Ito naman si Kuya, parang tenge. Lafang. O siya, kami na bahala. Magandang araw, Ginoo. Ano po ang iyong pangalan niyo? Ako? Ako ba ang tinatanong mo? Ako si Lois Patrick. Di ba doon ka nakatira? Oo. Ikaw, saan ka nakatira? Doon sa taba ninyo. Kayong lalang... Tay ka lang, Ari! Habulin mo ko, Luis! May bilis talaga lumaki ng nakshi ko. Layo. Okay na. Diyos mo yun, Sandria. Nara ka naman sa tila demonyo mong mga salita. Tsaka nga pala, Jin, may naisip ka na ba kung saan natin maaaring kabinyag si Luis? Sa Chartres Cathedral na lamang. Balita ko €100 ang sinisingil ng mga pare riyan. Wala tayong ganung kalaking halaga. Tsaka napakalayo, Jin. Ay, mga pare nga naman. Dito na lamang sa Koleyal Notre Dame. Diyos ko naman, wala na ba ibang mapiling simbahan sila Gia? Naku, sinabi mo pa. Kaya nakikita ko na yung kinabukasan ng batang yan eh. Tulad ng kanyang ama. Mawalang galang na ako mga binibini. Bukas ko ang simbahan pero mukhang hindi para sa inyo. Abay, bastos to ah! Tse! Walang modo, mga dukha nga naman. Luis! Ano ba? Mahuli ka na sa iyong klase. Nasabi ko na nga ba't lumabas ka na naman ba? Aray ko, ma! Masakit! Siya nga pala, Nay. Nice mo bang malaman yung panaginip ko kagabi? Ano ba yun? Hinahabol ako ng isang grupo ng mga langgam na tiyak na mas maliit sa buto ng bigas. Ngunit sila yung nakakatakot kong pinagsama. Sa kalagitnaan ay aking matutuklasan ako ay may isang pambihirang kapangyarihan. Naku, magmadali ka na, Luis. Pasang-awa na nga sa iyong mga grado sa mga asignaturay. Nagawa mo pang magbiro? Hay, o siya, ako'y papanhik na ina.
Mas mainam na pagkalmahin niyo muna ang inyong napakainin na ulo upang mas maging maganda at maliwalas ang buhay. Ako'y aalis na. Magandang araw sa inyo. Ako ang inyong magiging guro sa araw na to. Ako si Dr. Martin, isang physician magtuturo sa inyo kung ano ang agam. Bakit nga ba mahalaga ang agam? Nag-aambag ito ng pagtiyak ng mas mahaba at malusog na buhay sa ating mga kalusugan. Gamot upang gamatin ang ating mga sakit at tulungan tayo sa ating mga unang pangangailangan. Kabilang ang ating pagkain, enerhiya at pagbibigay alin ng ating buhay, kabilang sports, musika, libangan at ang pinakabago. Luis, mahal ko. Nais kong makita kung nais mo talaga ang sining. Opo, inay. Luis, may talento ka. Ang sining ay isang kahangahangang paraan upang ipahayag ang iyong sarili, mahal ko. Salamat, inay. Lubos ako nasisiyahan sa bawat sandali na ito. Ngunit, napapaisip ako. Maaari ko bang tuklasin ang parehong sining at agham? Siyempre naman, Luis. Magagawa mo ang anumang nais mong gawin. Pero wag mo na lamang sabihin sa iyong ama na mahilig ka sa sining. Baka magalit yun. Opo, Luis. May nakita nga pala akong mikroskopyo ang kanilang tawag. Nagagawa raw nitong magmukhang malaki ang mga lilit na bagay. Talaga po, itay. Ito hindi ka panipaniwala. Sana makakita rin ako ng ganun sa susunod. Ama, ina, paalam na. Ako'y aalis muna. Mag-aaral ako ng mabuti. Pangako. Halika na, Jules. Mag-iingat kayo sa lahat ng oras. Tiyaking huwag magpapalipas ng gutom. Makakasa po kayo, senyor at senyor. Mag-iingat kayo. Kakarating lang natin dito sa Paris, ngunit agad akong namumulila sa aking naiwang pamilya. Hindi naman yung mga mulugan na ikay uwi agad, di ba? Matagal-tagal ka na rin naming nakakasama si Andrea. Ngayon na lang din nalayo sa atin si Luis, hindi ba? Oo nga po, senyora. Kamusta na kaya siya? Sa tingin niyo ba ay nalulungkot o namumulila siya sa atin? Malakas ang loob ng batang iyon. Pero pagdating sa pamilya, humihina ng lalata. Kaya malamang, nangunguli lang yan sa atin ngayon. Kaibigan, ako'y babalik na muna sa aking pamilya. Nangungulila na ako sa kanila. Iyan na nga ba ang aking sinasabi? Kaya ilang araw ka ng balisa. Sige, bumalik ka muna sa pamilya mo. Mukhang sa ngayon ay iyon ang makakabuti sa'yo. Nay! Tay! Luis! Anak! Anak! Magandang araw. Ako si Jules Mark. Ang aking ngalan ay Charles Chapoy. Maligayang pagdating dito sa College Royal of Quezon, senyor. Ikinagagala ko kayo makilala, mga Ginoo. Ako nga pala si Luis Pastor. Nais ka naming maging guro dito sa kolehiyo ng Bisancon. Ikaw magiging profesor ng pisika dito sa kolehiyo ng Toronto. Ngunit nais ko maging katuwang si Pastor sa aking pagtuturo sa kimika. Kung ganoon, hanggang kailan ako magtatrabaho sa inyong laboratorio, Senyor Ballard? 2 taon, Pastor. Wala problema, Ballard at Pastor. Kamusta ang iyong araw, Luis? Mayroon ulit akong magandang balita, Binibining Cindy. Ano yun? Natasan ulit ako maging profesor ng pisika ng kolehiyo ng Tornon. At hindi lang yon, nais din akong kunin na katuwang o katulong ni Professor Ballard sa kanyang pagtuturo sa kimika at sa kanyang laboratorio.
Tatagal din daw ito ng mga 2 taon. Magandang balita, hindi ba? Magandang balita nga. Ngunit may hihingiin sana akong pabor. Ano yon, Binibining Sindria? Maaari ba akong sumama sa'yo sa universidad kung saan ka magtuturo at pati sa laboratorio? Hindi ba't nabanggit ko sa'yo noon na marami akong kaalaman pagdating sa eksperimento at agham? Nais ko sanang ipagpatuloy ang pag-aaral ko nito. Ganun ba, Binibini? Walang problema. Sumama ka sa akin sa susunod na linggo. Masaya ako na malaman na nais mo bumalik sa pag-aaral ng agham. Maraming salamat, Luis. Promise, hindi ako gagawa ng kahit anong gulo o problema sa'yo. Akala ko mas una pang matatapos kaysa itong mga pag-aaral ko na to. Buti na lang natapos ko na. Natutuwa ako para sa'yo. Maraming salamat, Binibini. Kundi dahil sa tulong mo, sa tingin ko mas mapapatagal pa ang pagtapos ko sa pag-aaral na to. Ikinalulugod kong marinig yan, Luis. Naway marami ka pang makamit na tagumpay. Magandang araw sa inyong lahat, sa mga administrator at opisyales ng Academia de Sciences. Sa kaugnayan na maaaring umiral sa pagitan ng malakristal na anyo at komposisyon ng kemikal at sa sanhi ng rotational polarization. Tama ka, Ginoong Ballard. Molecular asymmetry. Tunay ng malaking bagay ang iyong natulagsan, Pastor. Sigurado akong madami ka pang matutungklasan ng mga bagay na magiging tulay patungo sa pagbabago ng mundo. Nakikirami ako sa inyong pamilya, Pastor. Tunay ngang nakakalungkot at nakakabigla ang mga pangyayaring ito. Patuloy kang maging matibay, Pastor. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapunta rito, kaibigan. Nakikiramay ako sa inyong pamilya. Ha? Teka, anong pinagsasabi nyo? Yung nagselfie kong pamilya. Yung nagselfie kong ina. Salamat sa pag-aruga, pagmamahal na binigay niyo sa akin. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan niyo hanggang sa kabilang mundo, Senyora. Tila hindi ko kayang magtagal pa rito. At baka mawala isa-isa ang miyembro ng pamilya niyo. Mali yata! Mali yata ang desisyon ko na ayahan kong sarili kong papamahal sa inyo. Ako rin lang naman yung masasaktan pag bumalik ako sa sarili kong mundo eh. Ma, huwag kami pababayaan ha. Mahal ka namin. Mahirap man tanggapin pero itong dapat namin gawin. Sisiguraduhin kong maraming pa akong magagawang bagay at may pagmamalaki ko at mapagmamalaki ng pamilya natin. Hindi kita bibiguin. Handa ka na ba ulit? Pangalawang presentasyon mo na ito ng molecular asymmetry dito sa Academia de Sciences. Magandang umaga sa inyo. Handa na ulit ako. Nabalitaan ko ang nangyari sa iyong pamilya, ilang buwan lamang ang nakakalipas. Hindi man ako nakarating noon, pero nakikiramay ako. Maraming salamat, Senyora. Oh, ano naman ang pangalan ng kasama mong napakagandang dalaga? Nobya mo ba ito, Senior Master? Nagkakamali ka, Senyora. Siya pang aking nakakatandang kapatid, si Sindria. Hindi man sa dugo, pero sa puso.
Pasensya na, Senyora Cynthia. Ayos lamang, Senyora. Senyor, kaibigan, Pastor, Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Pasensya na, senyora. Magandang umaga, senyora. tila yata na gulat ang isang Senyor Pastor sa senyorang nakaupo roon. Siya si Senyora Marie Laurent, anak ng rector dito sa Strasbourg University. Marie Laurent? Hindi ba siya yung asawa ni Pastor? Siya nga. Ang saya naman. Mukhang masasaksihan ko ang love story nilang dalawa. Senyora Marie, siya naman si Luis Pastor, isang napakagaling, napakatalino at napakabait na tao. Sa gitna man ng daan, mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyosan ba ako dinadala? Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinta. Sadyang napakahusay mo, Senyor Pastor. Salamat sa inyong magandang presentasyon. Di hamak na mas masaya at mas masigla ka ngayon, kaibigan. Pastor. Tila nahanap na yata ni Pastor ang babaeng magbibigay saya at pagmamahal sa kanya. O siya, kami-ari na. Maraming salamat sa inyo, Pastor. Maraming salamat sa inyong lahat, mga senyor. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikot. Miss, mauna na ako sa labas. Hintayin na lang kita dun, oh. By the way, napakagaling mo. Bye-bye. Sige, binibini. Ba't kayang pag-uusapan nila? Senyora Laurent, anong masasabi mo sa aking presentasyon? Nakakamangha ka. Ako'y lubusang umahangan sa'yo, Senyor Pastor. Maraming salamat. Maaari ko bang malaman kung saan at ano ang iyong trabaho rito? Ang trabaho ko dito ay mag-obserba at sama ng mga magulang ko na patakbuhin ng maayos ang Universidad ng Strasbourg. Maaari bang ayain kitang maghapunan mamaya? Sagot ko na. Ako nang bahala sa pagkain. Sigurado ka ba? Oo, kung ayos naman sa'yo. Walang problema. Ako'y nagagalak na kaya kita ng isang napakahusay na senyor. At siya, ako'y aalis na. Ikaw ba aalis? Sabay na tayo. Ayusin ko lang ang aking gamit. Mabilis na ito. Tara na. Maraming salamat sa pag-iintay. Oh! Binibini! Hi. Dito na ang opisina ng rektor. Dito na ako tutungo. Maraming salamat, Pastor. Luis! Luis na lang ang itawag mo sa akin, Senyora Laurent. At Marina rin ang tawag mo sa akin. Siya nga pala. Anong oras at saan tayo magkikita mamaya? Alas 7. Sandali. Saan ka namamalagi ng ganong oras, Marie? Nandito lang ako sa dormitoryo ng mga babae sa loob ng universidad. Susunduin na lang kita. Walang problema. Hihintayin kita, Luis. O, siya. Ako'y magpapaalam na. Oh, binibini. Baka naman matunaw si Senyora Laurent sa mga tingin mo, Luis. Ha? Ano bang sinasabi mo, binibini? Tara na nga. Dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan, mga saglit. Matanong ko nga pala, Luis. Anong plano mong pag-aralan muli sa susunod na taon? Mag-uumpisa ako mag-aral ng tartaric at tartaric acid. Tatagal din ito ng 3 taon. Maganda kung gano'n. Marie, may balak ka bang magpakasal o magkaroon man lang ng nobyo? Ha?
Teka lang. Pasensya, nabigla kaya sa tanong ko. Ayos lang naman. Luis, nasa tamang edad na ako para magpakasal o para magkaroon ng kasintahan. Kaya kung may darating mahal na nais akong pakasalan at nais ko, hindi na ako tatanggipan. Pigiran, sa'yo lang ang tingin, di pinapansin, ika'y ba iikutin? Napakasaya ko, Marie. Napakalaking biyaya ang binigay sa atin. Napakasaya ko rin, Luis. Naway maging masaya at maayos ang pamilya natin. Napakadaya mo naman, kapatid Josephine. Kakasilang lang ang anak ko. Bakit umalis ka kaagad? May dumating na biyaya, mayroon namang nawala. Ganun ba talaga yun? Pero Josephine, huwag kang mag-alala. Ikikwento ko ang mga kakulitan at mga kalokohan mo sa mga anak ko. Sisiguraduhin kung hindi ka namin makakalimutan. Mahal na mahal kita. Pagkatapos ni Senyora Gian, ikaw naman ngayon, Josephine. Kaya ko pa ba? Hindi ko na kayang makita na mawala kayo isa-isa. Kailan kaya ako makakabalik sa mundo ko? Parang parusa sa damdamin ng pagkapunta ko sa mundong to. Kinagagala ko kayong makita muli, Senyora Mixerly at Senyora Rose. Kinagagala ka rin naming makitang muli. Napakaganda rito sa lugar ni Senyor Bayot dito sa Colegio de France, hindi ba? Tama kayo. Mabutit nakilala ko kayo nila Senyor Bayot noon, mga senyora. Siya nga pala, nabalitaan ko magtutungo ka ng Germania. Oo. Bibisita ako sa factory ng Fikenser at Zikaw, mga senyora. May ibang lugar ka pa bang patutunguhan? Tutungo rin ako sa Vienna, Austria upang bisitahin ang ibang paggawa ng tartaric acid. Oh, maligayang pagbabalik, Pastor. May maganda kaming balita sa'yo. Maraming salamat, senyora. Ano ang magandang balita na iyan? Ipinagkakatiwala namin sa'yo ang posisyon bilang tagapamuno sa larangan ng siyensya rito sa Universidad ng Strasbourg. Nakabalik na muli si Pastor. Sayang hindi ako nakasama sa kanya. Maaaring marami akong matutuklasan kung nakasama ako sa kanya. Luis Pastor, kung ikaw kayang nabubuhay sa mundo ko ngayon, magagawa mo kayang pagalingin ang mga pasyente kong nabigo kong gamutin? Siguro nga, magagawa mo. Napakahusay mong tao. Bakit kaya hindi ako ginawa ni Lord na katulad mo? Eh di sana, nagawa kong gamutin ang mga taong kailangan gumaling. Kaya kailangan kita, Luis Pastor. Sigurado akong ikaw ang makakatulong sa akin para makagawa ng mabisang gamot na magpapagaling sa sakit na hindi ko nagawang gamutin. Sigurado akong babalik ako sa orihinal ko na mundo na magagawa kong gamutin ang mga taong nabigo kong pagalingin. Pangako.